pumupungas-pungas na parang gusto ulit matulog. Mukhang hindi siya sold sa kanyang pwesto. Kaya palipat-lipat ito ng puno. At sa sangang napiling tulugan, halos mahulog na siya rito. Maya-maya pa, nagising ito nang may naramdaman siyang kasama. Sa kanyang pwesto, natanaw ng slow loris o kukam ang isang grasshopper o tipaklong. Hindi nito alam na may nakamasid pala sa kanya. Hanggang sa mukbang time para sa slow loris. Bumalik pa ito sa kanyang pwesto. Mukhang sarap na sarap ang kukam sa kanyang pagkain. Breakfast in bed yan? Oh, dahan-dahan. Walang aagaw niyan sa'yo. Nang mabusog, balik siesta ang kukam. Kapag natutulog, sinusubsob niya ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang katawan at sanga. Ang mapuno niyang pwesto wala sa gubat, kundi nasa isang hardin ni Tatay Almersa. Ayan, the birds. Dito lang siya nakatago dito sa cage na ito? Gano'ng katagal na siya dito? 8 years na. 8 years na? Paano niyo po siya nakuha? May kasama ko yung taga Tanlubas, ibibigay niya sa akin. Hindi niyo binili? Hindi. Binigay lang? Biniligay lang. Saan daw niya nakuha? Dito sa party sa Sapa. Aksidente raw itong nahuli at binigay sa kanya para alagaan. Pinangalanan niya itong Alcudo. Isinunod ito sa pangalan ni Almersa. Sa Pilipinas, native o sa tawi-tawi lang ito nakikita. At sa kalapit na bansa gaya ng Borneo. Sa 8 taon ni Alcudo sa pangangalaga ni Almersa, madalas nasa kulungan lang ito nagpapahinga at kumakain. Pero minsan, hinahayaan din ito ni Tatay Almersa na lumabas at umakyat ng mga puno. Mamaya ilalabas natin siya para makaikot siya dito sa taas, no? Pero magandang suggestion ko lang po, lagyan niyo siya ng isang lugar dito kung pwede na mas malaki yung ginagalawan niya. Mas nakakapag-alambitin siya, nakaka-exercise siya. Hindi biro ang 8 taong pagkakakulong. Ang slow loris o kukam gaya ng ibang mga hayop, tiyak na maninibago kapag inilabas sa nakasanayan nitong tirahan. Kailangan kong gumamit ng gloves dahil ang kukam may kamandag. Ang kanyang kamandag wala sa kanyang bibig. Ang venom ng slow loris ay nasa gland malapit sa siko nito na naglalabas ng toxic oil. Ayan yung ano niya, yung brachial gland niya. Yung elbow gland na tinasabi, yan. Tiga mo, nandito sa ventral side ng kanyang arms. So dinidilaan niya yan para lumabas yung venom. Itong mga slow loris are the only venomous primates that we have. Sakaling makagat ng slow loris, maaring mamaga ito at mabulok. Pero hindi ito nakakamatay. Puwera na lang kung may matinding allergic reaction ito sa tao. Sa atin naman walang masyadong epekto. Sa mga tao, kagaya natin, malalaki tayo eh. No? But imagine the small animals siguro can pose harm and danger. Kaya kahit sa tingin mo very docile, very cute looking ang itsura niya. All the limbs are working, all the limbs are prehensile. Ibig sabihin kaya nila dumakot, mag-grab to protect them from falling if they are doon nasa trees. Ang kanilang mabagal at tahimik na paggalaw ay paraan ito para makalapit sa kanilang prey o target na pagkain tulad ng insekto.
Ito rin ang diskarte nila para makaiwas sa predators o posible nitong makaaway sa gubat. Alam nyo ba na ang marking sa kanilang mata ay paraan nila para makilala ang kanilang kapwa kukam? Sa gabi, mas nagiging aktibo ang mga kukam o nokturnal. Dito nila ginagamit ang kanilang malalaking mata para makakita sa dilim. Hindi nyo na siya naisip ibalik sa bundok. Parang hindi na, parang sa akin na lang, parang ginagawa ko lang. Pet talaga ang kuwan ko sa ganyan. Pero tay, alam nyo, dapat may permit pag mag-aalaga tayo alam ng ko yun. wildlife. Kasi may Wildlife Act. Bawal mag-alaga tayo ng mga wildlife, kainin, patayin, alagaan, no? Na galing sa kabundukan kung walang tamang permit. So kung ganyan, dapat may permit tayo. Dahil matagal ng alaga si Alcudo, hindi ito basta-basta pwedeng ibalik sa wild. Baka kasi gagayahin pa ng ibang tao. Ang mangyayari, imbis na nandun sila sa bundok, alam mo yung ginagawa ng slow loris? Yung trabaho nila. May trabaho sila eh. Night duty. Pero, may trabaho sila. Kumain, harap kang pagkain. Yes, tama po. Anong pagkain nila? Insects, fruits, Mga grasshopper. yan ganyan. So, they control yung kanyang mga insects. Yun ang trabaho nila. Pangalawa, di ba kakain ng prutas? Pag kumain ng prutas, tatain nila yung buto. So nagkakalat sila tatanim sila sa bundok. Pag wala sila sa bundok, hindi nila nagagawa yung trabaho nila yun. Nakausap ko si Nasrullah Haji Sali mula sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MINRE ng Tandubas. Bihira, wala akong na-encounter na sa report namin na mayroong nakahuli ng ano. So, bihira lang. So, that's why it's very important not to start keeping them from the very beginning. Pero for a slow loris na 8 years na eh, hindi na siya marunong maghanap, mamamatay lang. The best is na lang, hanapan na lang siya ng documents. Meron tayo sa MENRE, meron tayong mga capable na mga personnel doon. So meron kaming enclosure doon sa main office namin sa Bungaw. Doon tinutunogon yung mga wild captives. Sa Bonggao. Tapos i-release nila kung Eventually. kaya na, eventually i-release nila. Sa Tawi-Tawi, wala pang gaano pag-aaral kung ilan na lang sa kanila ang natitira pa sa wild. Sa aming pag-iikot sa Tawi-Tawi, mapalad kaming nakunan ang isang slow lorry sa wild. Doon sa taas, tapos bumaba na din siya. Pagkagabi yun, umalis na din po siya. Minsan, halos 3 buwan daw itong paikot-ikot sa puno ng mangga. Masaya raw ang mga residente na makita itong pabalik-balik sa kanilang lugar. Palagi namin nakikita sila, natutulog din. Hindi maggalaw-galaw kahit saan. Aywan ko kung paggabi, umalis din sila, hindi namin na nakita kung ano yung ginagawa nila. Kasi mahiyain po sila, parang tao. Makuyag disab kami ma'am, pasal kami ariagim babiyayan na, wayron dabiya kakitaan ng mga TV, mga unuyan kakitaan ng mga sasakatan, hayop da. Pero ang kukap na ito mukhang nakihina. Posibleng nakipag-away ito sa iba pang kukam doon. Binigyan namin ito ng pangunang lunas at hinayaan sa kanyang natural na tirahan. Mabagal man ang kanilang paggalaw sa mundong kanilang kinalakihan, hindi ito dahilan para kunin, ikulong at alagaan. Dahil ang kanilang misyon sa kalikasan, hindi nila magagawa sa loob ng kulungan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.